Everyone, welcome po muli sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos. Muli ang iyong lingkod, Pastor Charlie Dakutanan, ang makasama niyo sa mga sandaling ito sa pag-aaral natin ng Salita ng Panginoon. Amen. So maghanda na po tayo mga kapatid sa kabuuan po ng GCSGO, Kamarin Family. So wini-welcome ko po kayong lahat. At sa lahat po ng mga taga-subaybay natin all over the Philippines and all over the world. So welcome din po kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. So it is a great privilege po mga kapatid na tayo po ay makapakinig muli ng salita ng Diyos sa ating high-tech technology in this last generation. Amen. So purihin ang Panginoon. Talagang napakabait ng Diyos dahil binigyan tayo ng high-tech technology. Purihin ang Diyos. Amen. So sabi nga po, ang mga nakikinig ng salita ng Diyos ay mga mapapalad. Kaya saludo ako sa iyo ngayon na nakaupo dyan at nakikinig ng Word of God. Amen. So yayain nyo na po ang inyong mga miyembro ng pamilya na umupo na at makinig na ng salita ng Diyos. Amen. Purihin ang Panginoon. Okay, so ngayon ay dadago muli tayo sa ating pag-aaral ng Word of God. Buktatin muli natin ang ating Bible sa ating foundation verse na binabasa sa Book of Ephesians 2 verse 4 and 5 naman po tayo. So sabi dyan, subalit may isang bagay na ayaw ko sa iyo. Ang pag-ibig mo noong una kang sumampalataya ay nanlalamig na. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. At gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako diyan at aalisin ko sa kinalagyan ng iyong ilawan. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Minsan pa, Panginoon, nagpapasalamat kami sa mga salita na aming pagbubulay-bulayan, pag-aaralan. Salamat pong muli sa mga sariwang kapahayagan na iyong salita, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa lahat po ng mga nakatune in sa oras na ito. Iunat nyo rin po yung mapagpalang kamay. Magyang yung lingkod na maghayag ng salita. Salamat po. Patuloy ko pong may pahayag ng salita. Lord, nang naayon sa iyong dakilang layunin, Panginoon, at ma-deliver ko po ito without interruption. Salamat po. Let thy name be glorified, Lord, sa kabuuan ng pag-aral namin ito ng salita, Panginoon. Purihin ka. All honor, glory, power belongs to you. In Jesus' name, Amen. Amen. So, purihin ng Diyos. So, ngayon ay tutuloy po natin yung ating ikalawang bahagi. Nasa part 2 po tayo sa ating pag-aaral about pagmimintin na ng ating first love. Okay, so sinasagot natin yung ating interrogative statement, how to maintain our first love for Jesus. Amen. So nung nakaraan, nagbigay pa ako sa inyo ng 4. Paano natin mamimintin yung ating first love? Okay, kung inyo pong natatandaan, number 1, sa ating short recap, prioritize intimacy with God. So yun po yung ating unang pinag-aralan. So prioritize intimacy with God. So kung gusto natin ma-maintain yung ating first love, dapat ibig sabihin ng prioritize, dapat nag-i-spend tayo ng prayer sa Panginoon. Si Lord yung first priority ng buhay natin. Then kinocultivate natin yung ating personal relationship kay Lord through intimate communication and seeking His presence. Okay, so ang pinaka-verse po natin dyan ay Matthew 6:33. And second is guard your heart. So, para ma-maintain natin yung ating first love, dapat guardian natin ating puso. Kasi sa mundong ito, maraming mga mapang-akit sa puso natin. Yun yung paalala ni Lord sa atin sa Kawikaan 4:23. Nang sabi ron ng puso mo, ingatan mabuti at alagaan. Why? Pagkat yan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Okay? So, ang paalala nga sa atin na nabanggit natin nung nakaraan is be mindful of the influences and distraction that can hinder your love for God. Okay? And protect your heart from sinful desires and worldly enticement.
And third, be busy in serving God and others with a pure love. Amen? So, kailangan pure yung pagmamahal natin, hindi yung pakunwari na pag-ibig. Amen? So, maging busy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil nga, sabi nga ng Panginoon, serving God is a great privilege and a great opportunity. So, we must give our lives to Jesus as long as we live. And we must serve Him faithfully all the days of our lives. Okay? At siyempre, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, hindi naman liko si Lord. May blessing na inilaan si Lord sa mga naglilingkod sa Kanya. And sabi nga, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. And I will take sickness away from the midst of you. Amen? So, purihin ang Panginoon. And also, we must serve to others. So, we must serve also to others. Dahil tinuro ni Lord na serving others is a reflection of love. Amen? So, yun po mga kapatid. Pang-apat na nabanggit ko po nung nakaraan is attending church fellowship regularly and fellowshipping with other believers is very vital, very important para ma-maintain yung ating first love sa Panginoon. According sa Hebrew 10:24-25. So, yun po ay iniutos sa atin ng Panginoon na tayo ay dumalo sa Kanyang gawain o pagtitipon every Sunday. So, God commanded us to attend church fellowship regularly. And also, regular fellowship with other believers can strengthen your faith, our faith, and provide accountability and inspire us with you to continue growing in love for God. Amen? So, yun po yung pang-apat na pag-aralan po natin how to maintain our first love for Jesus. So, ngayon naman, pumupunta na po tayo sa pang-lima. Okay? Ang pang-lima na ingredient, how to maintain our first love for Jesus is remember God's faithfulness. Amen? So, alalahanin natin ang katapatan ng Diyos. Take note, reflect on God's faithfulness, goodness, and love in your life. Amen? Napaka-importante, reflect po natin yung katapatan ng Diyos. Pagka ito'y ika nga inaalaala natin, sinasalamin natin ang katapatan ng Diyos, yung kanyang kagandahang loob, kabutihan, pag-ibig sa ating buhay, walang ika nga puwang yung mga panlalamig. Amen? Walang puwang yung mawala yung first love mo kay Lord. Amen? So, yun po ang katotohanan, napaka-importante na ang katapatan ng Diyos, alalahanin natin. God is faithful. So, remember the ways He has shown His care, provision, and faithfulness to you, to us, which can deepen your appreciation and love for Him. Amen. Sabi nga sa book of Deuteronomy 7 verse 9, know therefore that the Lord thy God, He is God, the faithful God. Our God is a faithful God, which keepeth covenant and mercy with them that love Him and keep His commandments to 1,000 generation. Amen. Kaya't pagkatanda ninyo si Yahweh na iyong Diyos, sabi ng Deuteronomy 7 verse 9, ay Diyos, at siya ay Diyos na hindi marunong sumira sa pangako. Tapat siya sa lahat ng umiibig sa Kanya at sumusunod sa Kanyang mga tuntunin. Ipinadaraman niya ang Kanyang pagmamahal hanggang sa 1,000 salinlahi. Amen. Yan po ang ating Diyos. 2 Thessalonians 3 verse 3, but the Lord is faithful, who shall establish you, me, us, and keep you from evil. Amen. Ngunit tapat ang Panginoon, siyang magpapatatag at mag-ingat sa inyo laban sa masasama. So, tapat ang Diyos. So, we must reflect God's faithfulness sa buhay po natin, mga kapatid. Ang Diyos natin ay tapat. Amen. So, walang dahilan para tayo manlamig. Walang dahilan para mawala yung ating first love.
Ang Diyos ay tapat. He will never leave us nor forsake us. Amen? Purihin ng Diyos. So yun po mga magulang at mga kapatid. Alalahanin natin ang katapatan ng Diyos. I-reflect natin yung katapatan ng Panginoon. And sa gayon, maminti natin yung first love natin sa Panginoon. Number 6 na po tayo. Number 6 is stay rooted in God's Word. Mga kapatid. Stay rooted in God's Word. Amen. Take note, regular study and meditate on the Scriptures to deepen our understanding of God's character. So, His love for you, for me, for us, and His purposes. Amen. So, regular study and meditate on the Scriptures to deepen your understanding of God's character, His love for you, and His purposes. So, dapat regular tayo nag-aaral. Nagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, ng kanyang banal na aklat. Amen. So, para lumalim yung ating pagkaunawa. Yung mga katangian ng Diyos, ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin, at ang kanyang mga layunin. Amen. Allow His Word to guide your thoughts. So we must allow the Word of God to guide our thoughts, action, decision, and leading you, leading me, leading us closer to Him. Amen? So we must allow the Word of God. We must allow His Word to guide our thoughts. Hayaan natin ang salita ng Diyos ang mag-guide sa ating mga kaisipan, sa ating mga pagkilos, mga desisyon natin sa buhay. So, leading us closer to Him o to God. Amen? So, napaka-importante po, tayo po ay binibigyan natin ng importansya ang Word of God sa buhay natin. Amen? Joshua 1:8, sabi nga ng kanyang salita, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat na ang kautusan, ang Biblia. Amen? Palaala ng Diyos. So, be sure that the book of the law is always read in your worship. Study it day and night. Make sure that you obey everything in it. Anong mangyayari pag ginagawa natin ito? Sabi niya, then you will be prosperous and successful. Wow! Gusto natin maging successful, hindi tayo manlalamig, hindi mawawala yung first love mo. Study, read, meditate the Bible, the Word of God. Amen? Yan, palaala ng Diyos, huwag kaligtang basahin ang kanyang salita, ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo yon araw at gabi upang matupad mo ang lahat na nakasulat doon o nakasaad doon. Sa gayon o sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Wow, ang sarap. Amen? Pag inalaw natin ang salita ng Diyos na maging guide ng ating kaisipan, ng ating mga decision, ng ating mga pagkilos, paggawa, magiging matagumpay ang buhay natin. Psalms chapter 1 verse 1 to 3. Anong paalala ni Lord sa kanyang salita? Happy are those who reject the advice of evil, people who do not follow the example of sinners, or join those who have no use for God. Verse 2, instead they find joy in obeying the law of the Lord, and they study it day and night. 3, they are like trees that grow beside a stream, that bear fruit at the right time, and whose leaves do not dry up. So they succeed in everything they do. Yun ang mangyayari sa mga nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Nag-aaral, nagbubulay-bulay, nagme-meditate
So, ang laging sinasabi ng Lord, they succeed in everything they do. So, magtatagumpay sila sa lahat ng bagay na kanilang gagawin. Kaya napaka-importante po. Tagalogin natin, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Verse 2, sa halip kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwang dahon na namumunga sa katakdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya'y nagtatagumpay. Purihin ang Diyos. So ano mang gawin ng isang taong in love sa salita ng Diyos, sa Panginoon, ay nagtatagumpay. Amen? So hindi mawawala yung first love natin. Pag tayo po ay stay rooted po tayo, nag-uugat tayo. Stay rooted in God's Word. Nag-uugat ang salita ng Diyos sa ating puso. Yun yung foundation ng ating spiritual life. Ang Word of God. So ang salita ng Diyos, hindi yan dapat katamaran. Hindi yan dapat katamaran basahin. Dapat masipag tayo magbasa ng Bible. Ako'y nalulungkot doon sa mga taong hindi nagbabasa ng Biblia. Na nagsasabi siya'y Kristiyano, pero pagdating sa Bible, hindi interesado. Lalo na yung hindi interesadong makinig ng Word of God. Nakakalungkot po yun. Naturingang Kristiyano. Ang isang totoong Kristiyano po ay hindi po yan nagsasawang makinig. Lalo na yung nagsasabi, napakinggan ko na yung pastor, kaya hindi na ako niyan makikinig. Hindi. Ang salita ng Diyos, dapat ulit-ulitin mong pakinggan yan. Madalas ko nga sinasabi, pag nag-preach ako ng Sunday, yung preaching ko yan, naka-record po yan. Recorded po yan. Okay? At pagdating ko sa bahay, pag linggo, pinapakinggan ko po yung aking preaching pag Sunday. Naka-record. Tapos bago matulog, may headphone ako dito sa tainga. Pinapakinggan ko po yung mga preaching ko. Ako na mismo nag-preach. Pero paulit-ulit kong pinapakinggan yung preaching ko, mga kapatid. Amen? So, pati yung midweek service po. Ito pong midweek service na ito. Yung mga midweek service po na mga recorded. So, pinapakinggan ko po yan. Inuulit-ulit ko po yun. Kaya ako'y nalulungkot din po sa nagsabi, Pastor, hindi na ako makikinig yan. Nakinig na ako niyan, Pastor. Napakinggan ko na Pastor yan. Hindi po dapat pagsawaan ng makinig ng Word of God. Sabi nga ng Bible, sa book of sa aklat po ng Romans 10 verse 17, sabi roon, faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So kailan dumarating yung pananampalataya? Pag tayo po ay nakikinig ng salita ng Diyos. So hindi sinabing hearing lang. Isang bisis na hearing. Malinaw po sabi roon, faith cometh by hearing, and hearing, and hearing, and hearing, and hearing. So, paulit-ulit. Amen? Parang walang pinagkaibayan pagbubulay-bulay. Pag sinabing meditate the Word of God day and night, ibig sabihin yun, inuulit-ulit mo, binubulay-bulay mo. Para ika nga lalong ma-inculcate sa puso natin. Kaya napaka-importante po mga kapatid, nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Paulit-ulit. Amen? So, dapat uhaw tayong makinig ng Word of God. Uhaw tayong magbasa ng salita ng Diyos. Hindi ka pumapalya. Kaya yung mga nagsasabi na kakalungkot na hindi nagbabasa ng Bible. So, medyo tinatamad. Iba naman babasa sa Facebook na lang. Hindi, bago ka lumabas ng bahay, automatic na yun. Pag gising mo, pray. Pagkatapos mo mag-pray, basa ka ng kanyang salita. Kasi, alam na po natin, pag nagpipray tayo, kinakausap natin si Lord. And then, pag nagbabasa naman tayo ng Bible, tayo naman ang kinakausap ni Lord. So, vice versa.
Amen? So, yun po mga kapatid. So, huwag tayong magsasawang makinig ng Word of God. Huwag tayong magsasawang magbasa ng Bible at masipag tayo. Gusto nating ma-maintain yung first love natin. Stay rooted. Mag-ugat tayo. Manatili tayong nag-uugat sa salita ng Diyos. Para dumating man ang bagyo ng problema, pag mayroong malalim ang ugat sa salita ng Diyos sa buhay mo, hindi ka basta matatangay. Dumating man yung mga doktrinang mga taliwas sa salita ng Diyos, hindi tayo matatangay. Amen. Bakit maraming natatangay ng mga bulaang propeta at mga bulaang guro? Ha? Walang foundation ng Word of God. Hindi nag-ugat ang Word of God. Kaya ang bilis na bunot. Ha? So, ang isang punong kahoy na malalim yung ugat, kahit dumating yung malakas na bagyo, hindi ang kayang itumba. Ha? So, napaka-importante mayroon tayong malalim na foundation ng Word of God sa ating puso. Para hindi tayo basta-basta nadadala ng mga mapang-akit sa mundong ito. Kasi sa mundong ito, maraming mga bulaang guro, maraming bulaang propeta. So, kailangan mayroon tayong foundation ng Word of God para hindi tayo natatangay ng mga maling katuruan, mga kapatid. Amen? At hindi tayo basta nagigiba ng mga problema. So, stay rooted in the Word of God. Bakit mahalaga ang salita ng Diyos? It's our spiritual food. Matthew 4:4. Ano sabi ron? Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. So, ang salita ng Diyos po ay, ito po ay ika nga pagkain ng ating spiritual na buhay. Kaya napaka-importante, binabasa natin ito. Hindi tayo nagsasawa, hindi tayo tinatamad. Amen. Ako po, sa tulong ng Panginoon, sa biyaya ng Diyos, bago po yung nagbasa ng Bible, parang ayaw ko nang tigilan. Sa ganda ng mga sinasabi po ng Word of God. Wala kang masabi kundi tumango ng tumango. Approve. Pag nagbasa ka ng dyaryo, puro kailing ng iling. Bakit? Puro bad news. Pero pag ang salita ng Diyos, binasa mo, wow, ang sarap basahin ng Word of God. Sabi nga sa inyo, pabulit-ulit ko yung binabasa yung Biblia. From Genesis to Revelation, katatapos ko lang. Ngayon, balik na muli sa Old Testament. So ngayon, nasa 2 Chronicles na naman po ako. Tapos ko na po. Tapos ko na pong basahin Genesis. At hanggang ngayon, nasa 2 Chronicles na pa ako. Sa aking pagbabasa. Paulit-ulit lang po ako nagbabasa ng Bible. Ang sarap basahin. So hindi nakakasawa. Ha? Ang salita ng Diyos laging may sariwang kapahayagan yan. Amen? At syempre, pag nagbabasa ka ng Bible, so kailangan inuunawa mo. Ha? Mahalaga, iniintindi mo ang bawat salita. Hindi yung parang nagbasa ka lang ng dyaryo kaya comics. Hindi, inuunawa mo. Amen? So, mahalaga po na tayo nagbabasa po ng Bible. Lalo na, is-systematic yung pagbabasa mo ng Bible. Yung kagaya ng ginagawa po natin. Okay? So, yung about soap devotion, napaka-importante yan eh. Okay, araw-araw, walang patid mong ginagawa yun, binabasa mo. Scripture, pag sinabing soap, that means is scripture. So, binabasa mo yung Bible. Okay? Tapos, pag binasa mo, hindi lang basta binasa mo, mayroong letter O. Ano yung letter O? Observation. Amen? Ino-observe mo yung binabasa mo, inuunawa mo. O ano ba yung pagka-intindi mo dito sa binasa mo? So, observation. Naobserbahan mo yung binasa mo. So, ano ba yung binasa mo? Okay? Pagkatapos, letter A, application. So, ino-observe mo yung binasa mo, in-apply mo yun sa buhay mo. So, ina-apply natin sa buhay natin. And letter P, prayer. Ayan, soap devotion. Napaka-important yun. Okay? Talagang di tayo nakakalimot, hindi tayo tinatamad, di tayo pumapalya magbasa ng scripture, ang salita ng Panginoon. Amen? Dahil yung scripture, sabi ko nga, parang ano yan eh, parang sabon yan eh. Naglilinis sa ating buhay. Saan ba ginagamit yung sabon, di ba?
Ginagamit yung sabon saan? Sa sa tawag dito, pag naligo ka. So lahat tayo gumagamit ng sabon pag naligo. Amen. So ganun kahalaga yung sabon, mga kapatid. So ganun din naman salita ng Diyos. Mahalaga rin po ang salita ng Diyos. Ito'y parang sabon na naglilinis sa atin. Ang Word of God, mga kapatid. Kaya hindi natin to dapat kinatatamaran basahin ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So ang Word of God, ito po ay love letter sa atin ng Panginoon. Sabi po ng Bible, sinulat ito ng almost mahigit 40 na mga kinausap ng Diyos, mga propeta ng Panginoon. Pinasihan ng Diyos ang banal na kasulatan. Amen. Kaya napaka-importante ito na binabasa po natin. Dahil ito po yung magbabago ng ating buhay, magbabago ng ating pananaw, yung mga negatibong kaisipan natin, gagawin nila na positibo. Amen. Yung mga isip natin na polluted, lilinisin ng Diyos. Kasi kagaya nga ito ng sabon. Kagaya ng tubig. Kayang maglinis sa ating buhay. Yeah. Sabi ng John 15 verse 3, sabi ni Jesus, kayo'y nalinis na sa pamagitan ng mga salitang sinabi ko sa inyo. Amen. So, napakahalaga po ito. At ang Diyos ay may reward pag nagbabasa tayo ng kanyang salita. Pinapalakas tayo sa ating pananampalataya. Yung ating spiritual life, lumalakas. Sabi nga ng isang quotation po dito, sabi nga, when we hear the Word of God, pag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, so it changes our mind. Amen? So pag pinapakinggan natin ang Word of God, nababago ang isip natin, yung polluted nating isip, na nawawas out yung mga polluted. Lumilinis yung mind natin. Amen? So when we hear the Word of God, it changes our mind. It changes our mind. Okay? And also when we speak the Word of God, take note, it changes our situation. So pag sinalita na natin ang salita ng Diyos, nababago yung mga sitwasyon natin. So learn to speak the Word of God. There is power of confession. So i-confess po natin ang Word of God. Speak the Word of God. So when we speak the Word of God, it changes our situation. And when we obey the Word of God, pag sinunod natin ang Word of God, it changes our life. Yun ang matindi ron. Pag sinasunod natin ang salita ng Diyos, nababago ngayon ang buhay natin. Yun ang bisa ng salita ng Diyos. Kagaya ko po, nagkaroon ng dramatic change ang buhay ko. Nung marinig ko ang Word of God, in-apply ko sa buhay ko, nabago ang buhay ko. Amen? So when we live the Word of God, yun ang matindi. It changed the world. Amen? Pag pinamuhay na natin ang salita ng Diyos, pati mundo nababago. Bakit? Magiging instrument tayo ng revival. Imagine mo, buong mundo na po makakilala sa Panginoon. Through you. Through me. Through us. Amen? Pinapamuhay na natin Yun yung tinatawag na stages ng salita ng Diyos. Yun yung nagagawa ng salita ng Diyos. So when we hear the Word of God, it changes our mind. So when we hear the Word of God, it changes our mind. When we speak the Word of God, it changes our situation. And when we obey the Word of God, take note, it changes our life. And when we live the Word of God, it changes the world. Yun yung step by step. Amen? Hallelujah. Kaya napaka-importante po ang salita ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So, huwag natin itong baliwalain, mga kapatid.
Amen? Huwag kang tatamarin magbasa ng Bible. Huwag kang tatamarin makinig ng salita ng Diyos. Amen. Kaya pag araw ng linggo, dapat attentive tayo. Pag gusto kang kwentuhan ng katabi mo, huwag mong pansinin. Sabihin mo sa kanya, yung katabi mo na gusto makipagkwentuhan sa iyo pag linggo, sabihin mo sa kanya, kapatid, sinsya na ha. Nagko-concentrate akong makinig, huwag mo muna akong guguluhin. Kasi minsan pagka Sunday service, may nagpe-preach din sa likuran Tapos may nagkikwentuhan. So, dapat huwag kayong patatangay doon sa mga gustong makipagkwentuhan sa inyo. We must be attentive sa pakikinig ng Word of God. Kasi napakahalaga ito. Ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ito ay buhay natin. Amen? So, yun po. Pang-anim. Stay rooted the Word of God. Amen? Number 7. Remember your first love. Kung gusto natin ma-maintain yung first love natin, remember. Kasi yung minsan kaya nawawala yung first love parang nakalimutan na yung may first love siya kay Lord Patog mong kalimutan. Kaya nga sabi ng Lord sa binabasa natin sa foundation verse natin, Revelations 2 verse 2 to 4, I know your works, your labor, your patience, and you cannot bear those who are evil. And you have tested those who say they are apostles and are not, and have found them liars. 3. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. Nevertheless, I have this against you, that you have left your first love. Tinalikdan mo ng una mong pag-ibig. Sabi ng Panginoon. So ayaw ng Lord na talikdan natin ang ating unang pag-ibig. Amen? So, yun po. So, Jesus commends the church in Ephesus for their hard work, but admonishes them for forsaking their first love. So, pinuri naman ni Lord yung mga iglesia sa Ephesus, yung kanilang mga hard work. Kaya lang, sabi niya, inadmonish ng Panginoon yung kanilang first love, tinalikuran. So, He instruct them to remember their height. Okay? So, nag-instruct ang Panginoon na alalahanin nila ang kanilang katayuan from which they have fallen, kung saan sila bumagsak. So, sabi niya, repent and do the things they did at first. So, magsisi at gawin mo nila ang kanilang ginawa nung una. So, take note, it is essential to reflect on the passion and zeal so we had when we first encountered Jesus, and to nurture that love continually. Amen? So, napakahalaga po na yung passion natin, yung zeal natin. Okay? So, when we first encountered Jesus, and to nurture that love continually. So, dapat alagaan natin yung pag-ibig natin sa Panginoon. Tuloy-tuloy. So, hindi po yung paminsan-minsan lang. Amen? Tuloy-tuloy. Kaya mahalaga po na tayo po ay inaalaala natin yung first love natin. Kasi ayaw ni Lord ng nanlalamig na unang pag-ibig. Gusto niya ma-maintain yung first love natin sa Panginoon. So, yun po yung pang-7. Pang-8 na po tayo, stay connected to the vine. So, stay connected to the vine. John 15:5, Jesus compares himself to the vine, and believers are the branches. Amen. So he emphasizes the importance of abiding in him to bear fruit. Amen. Ang sabi niya sa John 15 verse 5. Dahil bandang dulo sabi ng Panginoon, apart from me, you can do nothing. Kaya gusto ni Lord tayo ay manatili, stay connected to the vine. Take note, to maintain our love for Jesus, so we must stay connected. So para ma-maintain natin, mapanatili natin unang pag-ibig natin kay Jesus, so we must stay connected to Him. So we must stay connected to Him. Through prayer and reading His Word and relying on His
strength. Yan, kanina ko pa binabanggit po yung prayer tsaka reading His Word. Amen. So, napaka-importante po yun. So, si Jesus po yung puno, tayong mga sanga. So, take note, yung sanga po, nakadepende sa puno ang buhay niya. The moment ang sanga tinanggal sa puno, anong mangyari sa sanga? Mamamatay. Ganon din naman tayo. Pag humiwalay tayo sa puno, kay Jesus, mamamatay yung spiritual na buhay natin, mga kapatid. So we must maintain, we must stay connected to the vine. So sino yung vine? The vine is Jesus. And we, the branches. Amen? So huwag tayong alis sa vine. Kailangan manatili tayo nakakabit. Kasi the moment himuwalay tayo sa puno, wala nang dagta. Ha? So, wala nang dagta na dadali sa sanga. Kasi ang dagta na pumupunta sa sanga nang mumula sa puno. Kaya napaka-importante po na tayo po ay nanatili sa puno. Si Jesus. At pag tayo stay connected to the vine, ang buhay natin magiging mayabong. Hindi mayabang, ha? Hindi mayabong. Ibig sabihin mayabong, productive, fruitful. Yun yung mga nanatili sa puno. Kagaya ng sanga. Ang sanga nanatili sa puno, wow, ang yabong ng mga dahon. Green na green. Ha? Fruitful, mabunga. Ha? Namumunga. So, napaka-importante, stay connected to the vine. Dahil malinaw po, Jesus compares Himself to the vine and believers are the branches. Amen? So, Jesus emphasizes the importance of abiding in Him and to bear fruit. So, binigyan ni Lord ng kahalagahan, ng panatili sa Kanya. At pag tayo natili sa Panginoon, tayo po ay mamumunga. So, we must maintain our love for Jesus. And we must stay connected to Him through prayer, and reading His Word, and relying on His strength. Amen. So, yun po, mga magulang at mga kapatid. Okay, so, wag po tayong ihiwalay sa puno, wag po tayong magbabackslide, kasi once pag nagbackslide ka, ako, wala na. Delikado. Sabi nga ng Bible, ang hiwalay sa Panginoon tatapon sa apoy. Saan? Sa impyerno. Kaya wag tayong hiwalay. So, stay connected to the vine. Number 8. Okay, number 7 na po, number 9 na po tayo. So, pag na-realize mo na humihiwalay ka na kay Lord, lumamig na ang unang mong pag-ibig, tinalikdan mo na yung unang pag-ibig, ang paalaala ni Lord sa ating foundation verse sa Revelations 2 verse 5, number 9, repent and return to God immediately. Ibig sabihin, wag mo nang patagalin. Immediately. Bakit? Kasi delikado, baka biglang dumating si Lord, maiwan ka. Mahirap na, kapatid. Amen? Dahil ang pagbabalik ni Lord is like a twinkling of an eye, sa isang kisap mata. Biglang darating si Lord. Isang kisap mata, pag nag-rapture, biglang mawawala. Yung mga in love kay Lord, yung mga natiling, yung kanilang first love sa Panginoon. Amen? So, repent and return to God immediately. So, Revelations 2 verse 5, sabi, remember therefore, from where you have fallen, repent and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Amen? So, alalahanin mo ang dati mong kalagayan, pag-isiyan mo talikdan ng iyong masamang gawa, gawin mong muli ang mga ginagawa mo nung una. Kapag hindi ka nagsisi, pupunta ako riyan at aalisin ko sa kinalagyan ng iyong ilawan. So, kaya yun ang babala ng Diyos. Amen? Kaya habang may pagkakataon pa, balik agad. Amen? Pag na-realize mo na ika nga nawala na yung unang pag-ibig mo, balik agad sa Panginoon. Magsisi. Yun lang ang ating, yun lang po ang way out. Acts 3:19, sabi niya, kaya magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Amen?
Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. So, hindi mapapabuti po ang ayaw magsisi. Isaiah 1:18, ano sabi roon? Alik kayo, tayo magliwanagan. Sabi ni Yahweh, gaano man kapula ang iyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Amen? So, repent agad, mga kapatid. Pag na-realize mo, medyo lumilis na ang unang pag-ibig mo, natalikuran mo na, balik agad sa Panginoon. Repent. 1 John 1:9, malinaw po ang pangako ng Diyos. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive all our sins and to cleanse from all unrighteousness. Amen? So, purihin ang Panginoon. So, sabi nga sa palaala, if we find that our love for Jesus has grown cold, or if we have strayed, ibig sabihin, nalihis na from Him, the key is to repent and return to Him. Yun ang pinakasusi. Ha? Pag nagtagpuan mo yung una mong pag-ibig sa Panginoon ay medyo lumamig na, ha? At medyo nalihis na mula sa Kanya, ang susi, magsisi at bumalik sa Kanya o sa Panginoon. Kasi yun ang panawagan ng Diyos. Sa Revelations 2, verse 5, Jesus called us to repent and do the things we did at first. So He always ready to welcome us. So take note, Jesus is always ready to welcome us. Okay? Back with open arms like the prodigal son. Amen? Kasi naman nagbabalik sa Panginoon, take note mga kapatid, lagi siyang handa para tanggapin. Amen? Ang sino naman nagbabalik loob sa Panginoon ng, take note, open arms. Bukas ang kamay ng Diyos. Sino naman magbabalik, tatanggapin niya. Kagaya ng prodigal son. Amen? So, yun po ang palaala sa atin ng Panginoon. So, kailangan in-nurture natin. So, we must nurture and maintain our first love for Jesus. Keeping our relationship with Him vibrant and strong. So, yun po, mga kapatid. So, we must nurture. Alagaan natin. Maintain our first love for Jesus. Amen? Keeping our relationship with Him vibrant and strong. So, sa ating pagkatapos, conclusion, take note, maintaining our first love for Jesus is a vital aspect of our faith journey as Christians. Amen? So, vital aspects po ang pag-maintain ng ating first love sa Panginoon. It requires intentional effort. Amen. Prioritization and continual commitment to nurture our relationship with Him. So, napaka-importante po yan mga kapatid. Hallelujah. So, take note, when we prioritize our relationship with Jesus, guard our hearts against distraction and sin, and actively engage practices that deepen our love for Him so we can experience a vibrant and enduring love that sustains us through all the seasons of life. Amen. Ulitin ko po, when we prioritize our relationship with Jesus. So, pag pina-prioritize natin yung relasyon natin sa Panginoong Hesus, guard our hearts, binabantayan natin ating puso against distraction and sin, and actively engage in practices that deepen our love for Him so we can experience a vibrant and enduring love that sustains us through all the seasons of life. Amen? So, yun po, mga kapatid, napaka-importante po yan. So we must continue to maintain our first love to Jesus, keeping Him at the center of our lives, and allowing His love to overflow in all that we do. Amen?
So as we abide in Him, our love for Jesus grow stronger each day and bringing glory to His name and drawing us closer to His heart. Amen. Kaya napakaganda po itong mga paalala sa atin ng Panginoon. So I hope po na mayroon po tayo naintindihan sa ating pinag-aralan how to maintain our first love to Jesus. Amen. So para kumpleto po ang ating mga natutunan, how to maintain our first love to Jesus, for Jesus. Okay? So number 1, sa ating pagsusummarize, prioritize intimacy with God. Matthew 6:33. So Mark 1:35, Matthew 26:41. So, yun po yung ating mga verse. And the second, guard your heart. Bantayan natin ating puso dahil ito yung ating bukal ng buhay. Amen? So, Kawikaan 4:23. So, yun po yung mga verse natin. And third, be busy in serving God and others with a pure love. Pure na pagmamahal natin. Okay, sa Panginoon at sa ating kapwa. Kaya tayo nagsiserve. Okay? At pag nagsiserve tayo kay Lord, may blessing. Exodus 23:25. Okay, number 4. How to maintain our first love for Jesus. Attending church fellowship regularly and fellowshipping with other believers. Hebrews 10:24 to 25. And number 5, remember God's faithfulness. So lagi nating alalahanin ang katapatan ng Diyos. Deuteronomy 7:9, 2 Thessalonians 3:3. Yan po yung mga verse po natin. Number 6, stay rooted in God's Word. So, lagi tayong mag-ugat, manatili tayong nag-ugat sa salita ng Diyos. Joshua 1:8, Psalms chapter 1 verse 1 to 3, and book of Matthew 4:4, and Romans 10 verse 17. Number 7, remember your first love. So, dapat alalahanin natin yung ating unang pag-ibig. Revelations 2 verse 2 to 4. And 5. Revelations 2 to 4 and 5. Number 8, stay connected to the vine. Dapat manatili tayong nakakonekta sa puno. Sino yung puno? Si Jesus. We are the branches. John 15 verse 5. And lastly, pagka nakita mong nalis na yung unang pag-ibig mo kay Lord, repent and return to God immediately. So, huwag mo na yung pagpaliban. Yun yung paalala ni Lord sa Revelations 2 verse 5. So, remember therefore, from where you have fallen, repent, and do the first works, or else I will come to you quickly and remove your lampstand from its place unless you repent. Acts 3 verse 19, and Isaiah 1:18, and 1 John 1:9. Okay, so yun po yung mga reminders ng Panginoon. So, sa ating conclusion, as we abide in Him, sa ating Panginoon, nanatili tayo kay Lord, at tayo po, ang ating pag-ibig din po, nanatili sa Panginoon. So, tayo po ay lalago, grow stronger each day, and bringing glory into His name, and drawing us closer to His heart. Kaya gusto ni Lord, maintain natin yung ating first love. So, we must maintain our first love for Jesus, keeping Him at the center of our lives. So, ingatan natin lagi siyang nasa sentro ng puso natin, ng ating buhay, and allowing Him, allowing His love to overflow
in all that we do. Amen? So, dyan lang po muna tayo magtatapos. I hope po na mayroon po tayong mga natutunan. Amen? So, tayo po yumuko at manalangin. Lord, thank you sa aming pag-aaral ng salita. Lord, salamat po sa mga reminders mo na nais mo maminti namin ang first love namin sa iyo, Panginoon. Ayaw mo ng mga tumatalikod sa iyo, Panginoon, sapagkat sa iyong muling pagbabalik, ang babalikan mo, Diyos, ay ang mga maiinit sa iyo at nanatili, Panginoon, nagmamahal sa iyo. Maraming salamat po sa iyong mga reminders ng salita. Purihin ang pangalan. Tapos po muli natin ating makamay, sundan natin maiksing panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit ako sa iyo, nagpapakumbaba sa iyong harapan, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. Linisin niyo po ako ng banal na dugo, binubuksan ko ngayon ang aking puso, tinatanggap kita, Panginoong Hesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Hesus, ito ang aking dalangin. Amen. 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 Ako na lang po yung manalangin, Lord. Salamat po sa lahat po ng mga tumanggap sa iyo. Pagpalain niyo sila, O Diyos, kayo hindi ng mga nakinig ng salita, simula-simula, sa matapos. Pagpalain niyo rin po sila. Katagpuin niyo rin po ang kailang mga pangailangan, espiritual man ito, physical, financial, material, emosyonal. Katagpuin niyo, Diyos. Yung mga may karamdaman, pagalingin niyo rin po. Mga naguguluhan, bigyan mo ng mga kapayapaan, O Diyos, ang pangalan ni Jesus, O God. Yung may mga problema, salamat kayo ang aming problem solver, Lord. In Jesus' name. Pagpalain niyo lahat na nag-tune in na yung salita sa oras na ito. In Jesus' name. Gayon din, Lord, bago kayo magtapos sa gawain mong ito, pinapanalangin din po namin ang bayang Pilipinas. Patuloy mong pagharian ng bayang ito mula Luzon, Visayas at Mindanao. Patuloy mo ingatan, Lord, ang bayang ito laban sa magawa ng kadiliman. At ilayo ang aming bansa sa mga kalamidad, mga sakuna, mga lindol, mga bagyo, mga salot, Panginoon, mga sunog, ay masiruin na po sa aming bansang Pilipinas, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Wala na po mga sunog na maganap. In Jesus' name, O Lord. Patuloy mo rin kubiran ng dugo ni Jesus ang bansang ito. In Jesus' name, at patuloy na i-preserve ang bayang ito. Maging O Diyos, Panginoon. Hallelujah, panalangin ko rin po na patuloy mong iangat na ekonomiya ng bayang ito, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ganyan din ng mga namumuno sa bayang ito. Patuloy na maghari ka sa kailang mga puso, simula sa aming Pangulo hanggang sa pinakamababang namumuno sa bayang ito. Maghari ka sa kailang buhay. At bigyan mo sila ng karunungan upang kailang mapamunuan ng bayang ito nang naayon sa iyong banal na kalooban. Maraming salamat po. In Jesus' name. Pagpalaan niyo rin po ang bayang Israel. Matigil na po ang digmaan, O Diyos, sa Israel, Panginoon. Maghari ang kapayapaan, O Diyos, at maging sa buong mundo. Maghari ang kapayapaan, O Diyos. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Pinikilim na po namin ang kasagutan mo sa mga panalangin, O God. We now sealed all our prayers right now by your blood. In Jesus' name, this is our prayer. Amen. 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 So, thank you very much po mga kapatid sa inyo pong pag-tune in sa pag-aaral na ito ng salita ng Diyos. So, mayroon lang tayong mga konting reminders. Unang-una po, yung ating Sunday service celebration every Sunday, 9 o'clock in the morning. Doon lamang po yan sa may harap ng Ilibit Town Center, sa may number 500, Hillcrest Village, Camarin Road, Caloocan City. So, na-invite ko po kayo na kayo makadalo. Every Sunday po, sama niyo po ang inyong pamilya at mga kaibigan. Ganyan din, Lord, ganyan din po ang ating morning prayer every Saturday, 8 o'clock in the morning. So, ini-encourage ko rin po kayong makadalo. At sa ating regular din po na ating panalangin sa pamagitan po ng Google Meet o online every Wednesday, 8 p.m. So, mag-tune in din po tayo sa ating regular na panalangin sa pamagitan po ng Google Meet o sa online po. Okay, so thank you very much po sa inyong time na binigay ngayong gabi o ngayong oras na ito. So, pagpalain kayong lahat ng Panginoon. So, God bless everyone. Bye-bye.